presents After Dark. Actually nga. Ito yung effect niya parang Insta Bright. Ako yung naka-daily stick with the shade 00 today. 0-0. Truly. Okay guys, pakishare po ang live dahil marami na naman po tayo pag-uusapan ngayong gabi. Dahil nakarating sa amin na 6 ang bottom ulit. Alam mo, in-expect ko nga na baka more than eh. Yun nga eh, kasi medyo thrilling. Kasi may mga, eto ha, di naman ako magiging mag-sugarcoat. Pero I was expecting a ng mga bottom. Oo, papangalanan mo ba? Pero hindi ko pa makaalala. Hindi ko pa, ayun lang. So, nagulat din naman ako na ito yung set of content creators. Pero syempre, may mga reasons kung bakit sila naging part ng bottom. So, bago ang lahat guys, i-share nyo na ang live at make sure yung mga season 8 content creators nanonood na ba? Share nyo na yun sa mga fandom GC mo season 8. The TV. Para talaga ako na makulay ko yung pagdating sa part. Girl, hindi nga siya makita pero nagka-camouflage. Naghamba or what? I don't. Baka sa monitor lang. Nasa monitor. Ay, hindi nag-hug siya. Nag-lag po yung camera. Apologies for the technical technical difficulty. pero siguro naririnig pa rin naman kami. Yata. I think. Ayan, narinig pa rin tayo. Hulaan nyo! Hulaan nyo! Nagpa-prank lang kami! Ano gumagano talaga? Share nyo na yung live, guys. Share. Yes. And comment present naman sa mga nandito na. Ayan, okay na. Comment present naman kung nandito na nanonood na yung mga content creators, yung mga fandom, yung mga fans. Admin, ayan, nandito na si May. Ayan, malapit na tayo mag-100. Pero commercial lang muna. Di ba sa mga previous season, di ba may mga wildcard tayong tinatawag? Di ba ang wildcard usually parang nandun yun sa mga midway, halfway ng season. Ngayon kasi parang it's more than halfway. Kaka 2 months na. So isang buwan na lang natitira. Magkakaroon pa kaya ng wildcard? Di ba? So parang plot twist yan. If ever man, ano ba, sa huling sayaw ng talk, papasok ang mga umuwi nun? O baka walang wildcard kasi wala naman deserving bumalik. Yun nga eh. That's right. Pero kasi Baka, hindi ako nagko-confirm. ngayon ko na-realize nga na gano'n. Eh kasi kanina nga, may dumaan sa aking live stream para magkapiki sila with a previous content creator. Tapos nagka-campaign na agad siya. Ay, hindi naman nagka-campaign. Parang nagpapalakas agad siya na sa wildcard. Na para bumalik siya. Na para bumalik nga. Kumbaga pinangungunahan niya na wherein wala pa nga. So ano kaya, no? Totoo. At saka, kaya mo naman palang mag-campaign. Sana kinampaign mo yun, ng bottom ka, di ba? Ayaw nga. Ayun nga. So like ano ba? Nasa huli ang pagsisisi talaga. Baka may ganun siyang part. Kaya kayo, sa mga content creators na bottom ngayon, i-campaign nyo na, ilaban nyo na, at huwag na sana dumating sa point na masetong kayo bago nyo ma-realize na sana nilaban nyo yung pagka-campaign. Katulad nung content creator nga na nasa labas na. Sino ba yan? Tapos tsaka niya lang na-realize. Si Roy! Ay, wait. Oo, kanina yan. Hindi ko nakita. Yan yung nakita ko. So guys, dyan sa mga nandiyan pa sa loob, kung hindi namin makita sa inyo yung eagerness, tapos bandang huli, ibabawin nyo lang yung pagkakataon na ipinagkait nyo na, huwag na lang. Kung gano'n. Okay, shoutout sa 100 viewers. Magsisimula na tayo. Ayan. So, doon sa 6 na content creators na bottom ngayon, yun ba yung 6 na ine-expect mo na mapapasama talaga? Yung app 1, 2, 3, 4. Actually, good set of content creators tong mga nasa bottom. Kumbaga, hindi ako masushook in the sense na parang okay lang, tama lang na nasa bottom sila. Pero I've expected, katulad mo nga, nag-expect pa ng more than 6. Diba? Oh, so inisip mo meron pa sanang isa? Meron pa ako iniisip, isa pa. Pero unfortunately, hindi nga siya nakasama. So, ikaw, sa'yo, sa tingin mo okay itong 6 na to? Or merong hindi deserving, Or merong 3 hindi kasama na in-expect ko kasama. merong 3 na ay nag-lag po ulit yung camera. Ay, meron 3. Merong 3 na hindi mo in-expect na nandun sa bottom ngayon. Hindi, meron 3 in-expect ko na kasama na hindi sila napasama. Sa'yo 3. Sa akin isa lang. Seriously yan.
Sasabihin ko sa mamaya. Pero, isa-isahin ba natin yung mga content creators? Sino dito naman yung parang feeling mo pinakapag-uusapan? Ay, ano na lang lahat sila pag-uusapan. Kaya lang, para sa akin, ang hindi natin masyadong pag-uusapan dahil parang hindi siya masyado naging relevant kanina based sa votings lang, is si Pamela. Ay, oo. Relevant in the sense na hindi siya masyadong inatake, hindi rin naman siya masyadong, Si Nave. si Nave. Mm-hmm. Kumbaga dito tayo focus sa 5 na maraming nag-save, marami rin ang mga nega comments. Mm. Ito siya, wala lang. Wala masyadong negative, pero wala na masyadong positive. Pero for you, good thing ba yun? Na parang hindi ka masyado na-mention sa kahit saan doon? Sa akin, nandun siya sa safe zone Kasi kung iisipin mo wala kang ginagawang mali. Pero you're not enough to have the, the integrity and trust ng mga content creators para, i-save ka nila ng, landslide. Hindi bilang-bilang lang siya, kumbaga. Hindi siya nakakainis, pero hindi rin siya, hindi rin siya parang gugustuhin mag-stay. Pero, isa sa mga content creator na ang dami kong narinig na hindi maganda. Ayan. Ang dami kong narinig na na sent home for J-Rob. Ay, okay. Simulan na natin ba? Simulan na natin. Simulan na natin kay J-Rob. Okay. So, si J-Rob, marami akong narinig sa kanya, mostly negative. Actually, ako rin, ang dami ko rin narinig na, na hindi maganda. Pero kung meron mang magandang nasabi, ang nagsabi nun, syempre, hindi na ako magtataka na si Chanel. Si J-Rob daw kasi lumalaban naman daw si J-Rob kahit may sakit. So, ibig sabihin, kaya naman pala may mga hindi magandang nagawa si J-Rob, meron siyang mga hindi nagawa. Dahil naman pala ay may sakit siya. May sakit siya. Yun yung kumbaga frinon na magandang nagawa niya. Hindi, parang ang narinig ko, ang yun lang ang sabi ko, lumalaban siya kahit may sakit siya. Pero yun dating ng mga content creators kasi doon, parang hindi na ata yung sapat yun. So yun lang, gusto lang namin linawin sa Nalon Chanel, may sakit daw po kasi si J-Rob. Kaya daw po ganyan, less ata ang niya, performance niya this week. Okay. Guys, kung nagiging curious kayo kung bakit parang napapasulyap ako sa kabilang side, dahil meron palang good news. May balita kami na na-receive na i-flex namin maya-maya. Kaya pala parang sabi ko, Ano? Ganon. Pero maya-maya natin pag-usapan yun. So balik tayo sa sa 6 na bottom content. Talaga, balat mo. Ay, wala na. Arjan! Hindi ka mahirapan. Walang sounds. Pang. Uy, may nakukunik ba? Alam mo, kumunik ka sa Derek, may kumunik sa speaker! Ulitin niyo yan. Ulitin niyo yan. Yung touch ng bottom kila Taylor May kumonek ka? totoo. Diba? Kaya siguro yun ang masabi ko sa mga bottom Wala na, di na creators natin na sinabi. hindi Ah! Sino bang nag-scroll? Di ba? Nanonood na lang kukunik sa speaker. Nanonood ng ID yun. Totoo. Lang po. Kasi ganun yung medyo napapansin ko dun sa lalo dun sa pag nag-plead sila to vote to save sila ng mga tao na parang hindi ko masyado na-feel yung Sige mamaya. Ano na ba? Itong i-call out na content creators dyan Ay! kaya pagka pinag-usapan talaga natin to ng mas malalim. Kasi, putya, para kayong gumawa, para kayong binigyan ng assignment, tapos the next day, hindi nyo siya ginawa. Ganon. Kasi you had one job, pero nagmamadali ka ba? Wala ka bang gana na Totoo. like,
B, hindi masyadong mahirap na trabaho at hindi ikakababa ng dignidad mo ang magsalita at magrason kung bakit. Yeah. Ngayon binibigyan kayo ng boses na nasa harapan kayo ng camera tapos di kayo magsasalita. Totoo. Diyos ko, alam mo, for me, sapat na reason na yung 1 million para magpaboto save ka. Truly. Sino ba ako? So anyway, okay. So ano nga ba yung i-reflex natin? Actually, hindi ko pa ito napanood. Ako rin hindi ko pa napanood, pero yun na nga, kumbaga nagkakaroon tayo ng recognition na even though despite all the hate and the feedbacks, meron tayong kumbaga, picture, Ang picture ko. recognition kung bakit natin ginagawa ang After Dark. Ito ay sentiment guys na yung trabaho na to ay hindi biro at talagang kailangan ng mabusising pag-a-analyze sa mga sinasabi namin dahil lahat ay dapat pinapakinggan namin. Mapagaling sa management or galing sa mismong content creators. Ayan. So ito na nga, i-flash na natin. Roll! Nanay, bago na. Na-shock naman naman doon! Masyado dyan naman kami love! Ang dami mong exposure yun. Uy, ikaw rin! Ayan po yung new intro ng After Dark. Alam mo, ang cute and nakakatuwa kasi nandun ako. Nandun ka! Nandun May ka. bumuboses, oh. Okay, so maraming salamat po sa buong team sa paggawa nito. Kundi dahil sa inyo ay wala rin. At ang dami nating viewers, shout out sa 556 viewers natin dito sa live. Sa After Dark to Ayan. Pang ilan na bottom na ba this week? 8. Pang 8 na. Which is tama, 2 months na, 8 weeks na ang nakakalipas. Totoo. So sa 6 bottom content creators, unang natin pag-usapan ay si J-Rob. So, ano mo na, dagdag ko lang lahat pala to starter, no? Ay, oo nga. Laban ng mga starter yung this week. ko. Okay. So, grabe, ang dami. Majority, ang narinig ko ay mga negative feedbacks except kay Chanel na syempre nga ay sinave si J-Rob. Hindi niya sinave si J-Rob dahil love Dahil team love niya. team, Sabi okay. niya, yun Yun ang yan. pagkaklaro niya. Hindi naman excuse. First reason agad ni Chanel, hindi dahil love team. Ayun. So, naisip ko rin naman, siguro kung hindi sila magka-love team, isisip. Ayan, may kumulit. Ay, tama yun. Okay, going back. At hindi siya tutulad sa ibang sisi kung ano yung nakikita nilang negative kay J-Rob. Kung hindi sila love team. Oo. Ang dami side comment dito. Okay. So, si J-Rob kanina, as we all know, umiyak ng malala. Very emotional. Sobra, nung na-flash pala, Sige. Grabe yung umiyak. stress siya, na parang gulong-gulo na sa buhay. Tapos may paikpik hawak talaga sa buhok. Tapos gumagano Tapos alam mo yung naririnig namin yung ulo niya. Ay, actually, pero umiiyak din siya still. Oo. And let's consider his emotion kasi nga, syempre, nanggaling siya sa mabigat na lugar. Nakakasa? Oo. May pinagdadaanan. Pinagdadaanan siya. Bakit ba nila yung problem? So, isa sa mga negative na narinig ko si J-Rob daw. Pati ko. Maigo siya. Hindi Based sa mga narinig ko, yun yung mako-conclude ko egoistic. Ano yun? So, si J-Rob daw mali. Oo. Kahit mali na siya at kitang-kita na mali sa mata ng mga tao yung mga ginagawa niya, hindi niya ina-acknowledge at hindi niya tinatanggap na nagkamali siya. Ayun yung isa rin sa ugali na siguro isa-send home ko rin kung may ganun yung pag-uugali. Oh, at take note, may isa pa, hindi rin siya marunong tumanggap kapag siya ay nasa lowest. Ay. So kumbaga nandun tayo sa part na parang medyo matigas ang ulo
Dahil, butthurt siya na may gusto siyang patunayan pero sa dulo hindi nangyayari dahil nga hindi nangyayari kung ano yung gusto niya. Yun yung narinig ko kanina. Anong simbolo? Actually, isa pa sa mga narinig ko, aside from that, yung mga old comments about him, yun pa rin yung sinasabi ng ibang city sa kanya. Yung pagiging dancer ba? Mm-mm. Yes. Which is nanggaling na rin mismo sa co-dancer niya. Si RJ. Ang sabi niya nga ayun nga, yun din yung napansin niya, hindi naman to field of dancing lang, na kailangan content creator tayo na lahat nag-explore, pero apparently mismo sa co-dancer muna nanggaling na ganun pa rin. Totoo. Hindi daw siya nag-explore as a content creator, pero ang sagot naman ni J-Rob na narinig ko na sinabi niya, siya daw yung content creator na naiiba. Gusto niya iba siya lagi. Yung mga pag may challenge sila, especially yung content creator na challenge, gusto niya iba siya. Hindi niya ginagawa yung ginagawa ng iba, except daw pag trending yung song. Totoo ba yan? Yun sabi niya, pero hindi ko alam kung hindi ba ini-stalk, hindi ba napapanood ng ibang sisi. Kasi iba yung sinasabi ni J-Rob na ginagawa daw. Versosa. O maski... Ayun. Sino ba? May Ang pagkakagets ko sa sinabi niya. Andiyan ba si J-Rob? J-Rob, kapag ba ikaw ay na-stalk namin, would you be confident enough and proud to say that quality and hindi namin nakikita at ikaw lang ang naiiba na gumawa nito? And medyo na-recall ko lang sa isip ko, sinabi ni Mitch, di ba, na siya ay quality over quantity. Pero si J-Rob daw, Both. Quality and quantity. Yes, quantity and quality daw si J-Rob. Okay. Wait. Habang hinihintay niyo ako. Ayan. Feeling ko confident siya dyan kasi hindi lang naman ito yung unang beses na binanggit niya yung about sa mga contents niya, about sa mga kayang ipakita when it comes sa pagiging content creator. Ako confident ako Na? na hindi niya kakainin yung mga sinabi niya kasi hindi Ay, ito oo. yung unang beses na nag-flex siya ng contents. Tsaka yun na nga, sinasabi nga natin na kapag siya ay nagsalita, may tintig. Mm-hmm. At talagang sintido yung mga salita. Na, Ayan. wait lang. Ay. Can you zoom? Ay, as a dancer talaga. Mike. Ayun, oh. Ayun. Yes. Nag-dance siya doon, ha? Nag-dance siya doon sa napanood natin. Wala. Meron, may Ikaw, anong comment mo? Take note, siya ang naiiba. Ayan o. At dapat bagong-bago to. Naka-fake siya. At ang caption niya, anger is out. Nag-promote ng song. Feeling ko anger yung title ng song eh. Ah. Walang makakagawa actually nito na Ayan. sasayaw siya and then may nakaupo sa likod. Baka collab po. Hindi kaya. Hindi. Pwede. Kaya, may chance. Ganon. Ito yung collab. Ayan. Mhm. Aha. Ngayon alam mo na kung ba't wala ako katulad. Aha. Ayun. Ano comment mo doon? Ikaw naman. Ayun o. Naka-box freckles. Ben. Pili ko na No comment. Siguro naman nag-grow tayo eh. Mag-grow tayo. Feeling mo from sa 8 weeks niya sa loob ng to. Nakita mo naman yung growth. Yes, kumbaga malapit na siya maging, sino nga ba yung pinaka-trending na dancer? Niana Guerrero. Oh. Pero sabi nga natin kakaiba nga siya. Dapat hindi rin siya mala Niana, di ba? Hindi mo siya makompare kay Niana kasi nga one of a kind siya. Gusto niya kakaiba lagi. Kasi si Niana trendsetter to, di ba? Oo. Ano ba? Trendsetter din siya. Trendsetter din siya. Ha? Ayan, 500. Ayan, siya sa 575.
Pero kanina, syempre, bukod sa mga negative comments, pinakinggan ko rin mismo yung sinabi ni J-Rob. Sabi ni J-Robs ay 2 weeks na siyang nagsasuffer at naghahanap ng place kung saan pwede maglabas. Oh. Kasi na nga, hindi raw siya ma-open na tao. Alam mo, feeling ko, sana naalala ko si J-Rob parang siya lang or isa siya sa mga sobrang emotional kanina. And na-feel ko talaga yung the way magsalita si J-Rob, mag-explain, mag-plead to vote to save, sobrang gusto niya mag-stay. Yun na nga eh. Unlike doon sa iba na parang, okay, especially doon sa ibang bottoms na kung Magsasalita kayo ng photo, ay dapat ine-explain nyo dapat yung maayos yan sa viewers. kailangan nyo mag-save. Kasi there's this content creator na basta-basta na lang nagsalita na okay, sasabihin kung sino yung save niya, sino yung sent home niya, pero hindi man lang sinabi yung reason kung bakit niya kailangan i-save yung sarili niya. Baka malakas na siya. Ayun na nga eh. So, kailangan pa siya i-remind na, uy, sabihin mo yung rason kung bakit kailangan i-save ikaw. Malakas na siguro, hindi na kailangan mag-plead to save. Yun na nga. Maliligtas to. Sino kaya yun? Nakaka-disappoint lang nga. Kasi if ever man, ano ba, nandun pa ba yung willingness sa'yo na gusto mo magstay or ayaw mo na ba? Kasi marami din nakapansin sa, mamaya natin siya pag-usapan. Dami ko na agad na say. Okay. Going back, eto nga si J-Rob, may mga iniingatan siyang supporters. Oo. Kaya lang, parang may bala. Medyo na dumami yung mga topic sa isip ko eh. Oo, may mga iniingatan daw siyang supporters. Kaya lang, na-disappoint daw yata yung mga supporters na yun dahil nagka-love team siya. Pero yun din yung reason niya before kay, sino ba to? Julie. O, di ba naisip mo rin na parang gusto niya open si Julie na magkaroon ng love team with J-Rob. But sabi nga ni J-Rob, iniingatan niya nga yung mga supporters niya that time. Oo, dahil parang nasa-selos or baka mawala yung mga spenders. Oo. Kaya ayaw niya, pero ginawa niya, kumbaga hindi siya willing mag-take ng risk with Julie, pero nagawa niya with Chanel. Pero ngayon, kasi sa pagkakaintindi ko, namili daw, parang pinapili daw si J-Rob, it's either yung love team niya with Chanel o yung spender. Oh. And obvious naman kung sino yung pinili, kaya nawala yung spender. Kaya nafe-feel ko yung pressure ni J-Rob ngayon na bottom siya, na kailangan niya ng mga magpabagsak sa kanya, mag-vote sa kanya. Sa weekly challenge nila ngayon and sa bottom this week, nakasama siya. Parang ang nakakalito eh, magbabagsak ka ba sa weekly challenge nyo o magbabagsak ka sa website dahil bottom ka? Hirap. Oo, doble. So parang kung wala na yung supporter mo na nagbabagsak sa'yo dahil namili ka na, gets ko na kung bakit sobrang pressure na naiiyak ka kanina talaga. Oo nga, parang end of the world na yun sa'yo. Which is mali siguro ngayon. Lesson there, mali ang naging desisyon. Mali ang naging mga action mo. Kasi kung isipin mo kahit may love team ka, pwede kang supportahan eh. Okay, so ano ba, yung pinili mo bang spender, nag-stick ka na lang, nag-revolve na lang ba ang mundo mo na siya lang ang magiging supporter mo for the rest of your journey? Kasi maraming love team dyan, sinusuportahan, no? Pag-usapan na natin, Malalakas, Casby, Carlia. Oo nga, na kahit may jowa, may supporter. Oo, talagang sinusuportahan. So ngayon, baka isa lang yung supporter niya. ayun na nga eh. Which is doon lang nag-revolve at nag-close yung doors niya. Sana kung open pa siya to grow na mag-seek pa ng other supporters who are willing to love and support his journey, hindi lang mag-end of the world siya kahit may isang mawala. Oo. Diba? So hindi siya nag-grow sa part na yon. Kaya kanina may nag-send home sa kanya dahil daw nagmukmuk na si J-Rob dahil nawala nga yung spender. Diba? Kung ako man din isa lang, tas nawala pa. Pero sana hindi ka magsisi, J-Rob, dun sa pinili mo. Kung love team ang pinili mo. Oo nga. So ngayon, kung love team man ang merong namamagitan sa inyo, sana magkaroon kayo ng supporter na susuportahan kayo both and individually. Okay? So kahit mawala kayo, kahit mawala man, katok na lang, meron pa rin kayo may susuporta pa rin sa inyo even if separate ways man. Diba? Para hindi end of the world. Wala na. Next natin. Next natin ay si Lorna.
Lorna. Okay. Ito, ang dami kong narinig, nagkapasa-pasa lang kasi wala ako mismo nung mga binabanggit to eh. Isa sa mga narinig ko kay Lorna, bago pa dumating tong bottom reveal, eto daw yung parang pinakahinihintay ng mga kasamahan niya doon sa loob. Ang alin? Ang mabottom na siya. Bakit? Parang feeling ko may Di ba nabottom naman na siya ng first week pa lang? Oo, pero like parang this past few days or weeks, hinihintay na nila to na mabottom si Lorna. Ulit. Oo. Kasi, Hindi ko alam pero parang isa sa mga reason is pag na-bottom na daw to si Lorna, doon lang naman daw kasi siya nakikipag-collab, doon lang daw siya nararamdaman. Actually, maraming reason pero yun yung isa. So, ibig sabihin, pinapalabas ba ng mga tao na... Ano? Pinapalabas ba ng mga tao na kung hindi siya bottom, hindi kikilos? Parang ganun kasi... Walang sense of urgency. Kasi nga, ilang beses nga siya naging kampante siguro. Kasi nga, di ba, ilang beses siya na-immune. And yun rin yung sinasabi ng mga content creators mismo na kasama niya dyan sa loob na si Lorna yung maasa lang naman daw sa immunity. We're in, for me kung lagi umaasa si Lorna sa mga immunity, she worked for that immunity Actually, yun nga. Diba? Ginalingan niya. Yun na nga eh. So, kumbaga asset advantage niya yun na nilaban siya ng fandom niya. Which is yun yung advantage guys. Kung may fandom kayo. Ngayon, kung eto na, nandun na tayo sa part na tinira na siya, na bottom na siya dahil wala siyang immunity. Okay. Parang kayo yung magiging masaya ngayon dahil wala siyang immunity, di ba? Totoo. Parang ito yung parang naririnig ko na parang hinihintay talaga tong moment na to ng mga kasama niya na parang... Ano to, mga fellow returnees, new CCs? Siguro yung mga returnees, sila yung nakapag-voice out pero hindi ko alam sa mga newbie. Baka nafe-feel din nila yung sa loob-loob nila pero hindi nila kayang baggitin. Pero yun nga, for me kung sasabihin na umaasa sa immunity and all, totoo naman na parang deserve mo yun kaya ka na-immune So like parang, from what I can hear, parang out of bitterness yun ang gagaling. Doon nga. Eto, tanungin ko kayo, kung kayo ang palaging nai-immune, tapos kayo yung nagbe-benefit, hindi ba kayo matutuwa para sa sarili nyo? Tapos, magugulat ka na lang, may haters ka dyan na sasabihin, umaasa ka lang sa immunity. Ngayon? How about naman dun sa nakikipag-collab lang daw siya pag bottom siya? Ay, yun ang red flag, okay? Hindi tayo magiging biased ngayon. Kung ganun ang ginagawa niya, it's a big no-no. Kasi everyday, nandun kayo sa House of Collab, tapos hindi mo gagawin yung the world itself collab, sa ibang mansyo ka na lang. Pero parang for me, baka naman nakikipag-collab siya pag bottom siya kasi iniisip niya baka siya na yung ma-evict. So parang for the memories. Kasi for the memories. Ito si Lorna, okay, ang mga isa sa mga narinig ko sa kanya, dapat daw, patay-patay tayo. We're in, kung mga deliverables gagawin. Pero si Lorna kasi, naghahabol lang daw siya last minute. The deliverables? Oo, kumbaga may maihabol para may ma-input sa report card. So kumbaga parang, kunyari may deadline, basahan ng project. Tapos lahat nakapagpasa na, siya na lang hindi. Ganun. So dun tayo medyo alanganin. Siguro for me, depende yan kung maging negative or positive. For example, naghahabol ka lang para may makapagpasa ka. So since naghahabol ka na lang at minadali mo na, yung gawa mo parang pucho-pucho na. Siguro yun yung wrong. Pero kung naghabol ka, pero yung pinasa mo naman, quality naman. For example, sa Friday ka na Sa bagay. Yung maganda. Kasi kumbaga kaya matagal kasi baka nag-take ka talaga ng time na i-edit, tapos isipan. That's the time na justify mo yung trabaho mo. Oo. Kasi mas matagal yung labor ng output ko di ba? Pero hindi ko natin alam kung ano ba yung sinasabi ng mga content creators. Pero ito ay galing kay Mr. Fellow returnee niya. Ay, babe. Hindi ko sinabi. Pero naalala ko nung nasa labas siya, di ba lumabas siya nung nagkaroon siya ng problem sa family?
gumagawa pa rin siya. Like, ano siya eh, may mga moments na jumo-join pa rin siya sa mga ganap doon na pwede siyang mag-join kahit nasa outside siya. Which is yun naman talaga dapat ang kailangan nyo gawin. Actually guys, when you're outside, the management doesn't really, give a shit if related yan sa emergency, family matters yan, if school related yan, work related yan, go lang. Kasi that's very minimal and reasonable grounds na i-consider yung mga sitwasyon nyo. Pero yung mga bagay na, for example, personal excuses nyo lang, you want to join an occasion or what, that's a bit unfair sa mga nagsistay sa loob, okay? I mean, you do your thing, pero you have to, parang have the guts to face the consequences. I agree. Next natin ay ito na nga, si Pamela. Si Pamela ang sabi, ito, galing kay Mr. Returnee, Mitch Raimundo. Si Pamela, meron na siyang follower count, alam niya na yung mga kailangan gawin, kaya lang, kailangan niya lang ng extra guidance kung paano i-execute yung mga bagay na to. Kasi kumbaga, you have it, pero you're not enough. Diba? Kasi masipag ka naman, marunong ka makisama, kaya lang kulang eh. Kung kaya mo siyang ihataw ng malala, why not hataw? So, ayun Pamela, kung pakikinggan mo, good feedback yun, kaya lang, not enough nga. So, sana, bring your A-game. Pero, ang dating ko naman na medyo negative about sa kanya is hindi daw siya masyado nakikihalubilo. And ito ay sinabi ng New CC. New CC? Sino? Marami ng New CC doon, wala. Ayun nga eh. I mean, French New CC o... medyo fresh. Pero parang for me, sino ba dapat mag-reach out pag bago? Yung luma ba na lalapit? O yung bago, yung magre-reach out sa mga kasama nila? Pero parang for me, dapat both eh. Pero parang... Hindi ako pa magsalita kasi hindi na, wag na. Nice na yan, Hindi, naisip ko lang. UCC ka? Hindi, pag ako. Pero siguro parang for me, hindi naman require na parang i-close mo silang lahat, i-BFF mo sila. Kumbaga yun lang na parang i-acknowledge mo na, na yung presence niya. Tama naman yun. Tama. Siyempre, lahat kayo dyan nagko-collab, lahat kayo dyan co-content creator, so maganda naman siguro na bawat isa nakakausap mo. Huwag mong hayaan na may isang mafe-feel na para kang snobber dyan. Oo nga, kasi parang you're defeating the purpose. Sayang naman kung sinabihan ka magaling makisama, kaya lang, pili ka sa mga pinakisamahan mo. Tapos ang nagsabi pa na magaling ka makisama, returnee or matagal na dyan. Yung pala sa mga new CC, hindi pala ganun yung nafe-feel. Oo nga, sabagay. Tama yan. Okay, next. RJ. Ay, fourth bottom na to yung RJ. Kota na siya. Oo nga, parang from the previous season, may kagaya rin siya di ba? Sino? Si Lloyd. Pero si Lloyd naging season ender. Sa bagay, so wala pa naman tayo sa season end. Pero siya, 4 na to within 2 months. Oo nga. Grabe, sobrang kota at pabalik-balik ka na. Pero kanina, nung pinakinggan ko, aside ni RJ, sabi niya, mas eager siya na ilaban yung week na to ng pagiging bottom niya dahil ang ka-line up niya, aminado siyang kulelat siya dito. Ang hirap talaga pag ma-line up ka sa feeling mo malakas. Na for him, malakas itong mga kasama niya. Pero eager nga daw siya na ilaban to dahil this is his opportunity na patunayan na kaya niya makipagsabayan. Mm-hmm. Pero kahit na so parang isipin mo, tangina, pang-4 mo na ito, Bakit kaya? Ano bang mali? Diba parang... Actually, yung mga friendship niya nga doon, mga malakas, diba? Dapat nahatak din siya, naging malakas din siya, or parang something, Saan na nagkukulang? Kasi 4 na yung una, sabi mo, tao lang po, nag-a-adjust din naman po, lahat tayo, kapag baguhan, nag-a-adjust. Okay, go, naiintindihan namin yan, hindi namin ini-invalidate yun. However, this is your 4th time. Parang it's siguro concerning isa sa reason kung bakit laging nabobottom si RJ is meron kasi siyang procrastination. Effective pa naman yung discard. Kala mo
Pero yun yung Scarlett. Kaya Scarlett yung procrastination. Napasearch tuloy ako. Ano ganito si Scarlett? Procrastination. Oo nga. Tapos ano pa, tawag dito, ang medyo unexpected move lang din to is from, acknowledge namin siya, si Kate Maikawa. Bakit? Sinend home niya rin si RJ. Ay, wait. Oo, it's because ano ba, pang-apat niya na to, wala pa rin improvement, and at the same time, sabi niya nga, ginagamit niya si RJ for the improvement of her meta performances. However, ito naman si RJ, hindi pa rin siya meta monetized. So, yun nga, kumbaga, kung nakakatulong ka sa akin at hindi man ako nakakatulong sa'yo, hindi mo ginagawa trabaho. Totoo. Diba? Kumbaga, kung si Chanel hindi niya binovoto si J-Rob dahil lang sa love team sila, si Kate hindi niya binovoto si RJ dahil sa love team sila. Oo nga, dito yung obvious na parang, okay, nakikita ko kung saan ka nagkulang. Totoo. Sana sinabi niya lang directly, nasabi niya na kaya? Na ano? Yung mga pagkakulang. Oo nga, no? Pero kasi kung isipin mo nobody's perfect. So kung nakita niya, oy, parang masyado naman natin sila pinipraise. Pero feeling mo naman feeling mo naman genuine naman yung pagkakavoto sa Endom, hindi siya parang for the show para masabi na, hello, kahit love team sila, ano na siya. Hindi naman. Nakita ko namang genuine in the sense na kung ano yung mga nakita kong parang pagkukulang ng isang RJ, nasabi niya rin naman. Which is hindi. Oh yeah, guys para sa mga content creators yan, hindi lang to para kay RJ sa lahat na to. Kung ginawa niyo yung mga trabaho niyo 2 months ago na seryosohin yung mga contents niyo na para maging monetize kayo, ngayon nandun na lang kayo sa, tawag dito, ine-enjoy yung bunga ng mga contents na yun. If bumenta siya, kung quality siya, at nag-earn siya. Kasi bukod sa kayo ay makikilala ng mga tao dahil nag-viral ka, kumita ka pa. Diba? Fame and wealth yung magkasama doon. Alam mo, medyo na curious tuloy ako kung ano yung nafe-feel ni J-Rob. Kasi nung dati na weakest ako, na-hurt ako na yung mga close friends ko pa yung nag-voto sentong sa akin. Paano ba kaya yung kanya na parang nakakatsok-tsakan mo na sa alis yung nag-voto sentong sa'yo, super close mo, tapos i-voto sentong ka. Si RJ nga. J-Rob ang nabanggit. Sorry J-Rob. Si RJ. Na parang, sorry, nalito ba kayo? Si RJ yung tinutukoy ko. Di ba yung parang sobrang close nila ni Kate, tapos binoto sentong siya, na parang gusto mo pala ako mapauwi, nagchuchok-tsakan tayo sa episode. Oo nga, nakita ko yun. Oo nga, ang galing niya mag-chuk-chukan. Wala bang live? Sana may tutorial next time. Truly. Pero ako naman hindi. Kung makikita ko reasonable siya at hindi niya ako pinersonal, matatanggap ko siya. Doon ko masasabi na, ay, tunay na kaibigan kita kasi nakita mo kung saan ako nagkulang. Ganun. Pero kung pinersonal mo ako na parang isa-send home ko po siya dahil maldita siya, ganun. Diba? Kaya RJ, pang ilan mo na to, gumising ka na. Dahil kagaya nga ng sinabi mo daw kay Chanel na hindi nararamdaman, pinapasabi lang ni Chanel sa'yo na make a name, magpakilala ka, sabi niya. Aray, nagpakilala na ba si Chanel? Ay, oo! Sa radio station. Yes, parang kay LS. Okay, ito pala yung total tally, guys, bago tayo mag-proceed. Si Ace, meron siyang 4 na save, 10 sent home. Si RJ may 2 save, 16 sent home. So that's 2/3. Si J-Rob naman ay may 2 save, 12 sent home. Si Lorna ay may 6 save at 8 sent home. Si Lucas ay may 6 save at 14 sent home. At si Pamela ay may 2 save at 6 Lowest votes. sent home. Diba? Si Pamela hindi masyadong sinent home, pero hindi naman siya masyadong sinave. Totoo. Nasa safe zone ka, pero magbabago yan kung hindi mo ayusin or depende sa sa campaign. Yes. So good luck. So ang may highest sent home ay si RJ. Ang may highest save naman ay sina Lorna at Lucas. Pumapangalawa sa may highest sent home ay si Lucas at sinundan ito ni J-Rob. Ha? 12 si J-Rob, 14 si Lucas. Tama naman Okay. Next naman natin ay sino gusto mo? Si Ace o si Lucas? Si Lucas. Si Lucas. Okay. Pangalawa na ba ito ni Lucas o pangatlo?
Basta alam ko hindi ito yung unang beses. Okay, tama. Ganda na sa Ay, ikaw, ano yung mga naririnig mo kay Lucas kanina? May negative ka ba? Hindi O ako negative. positive? Okay. May narinig ka positive? Meron din. Pag tumatak talaga sa iyo. Tumatak sa akin yung negative, pero may narinig din na akong positive na nandun daw yung kumbaga, naintindihan siya at may pinagdaanan din, pero nandun yung willingness. Pero yun nga, tumatak din sa akin yung negative eh. O baka sabihin nyo, napaka-negative kong tao. Guys, sinasabi namin yung mga negative feedback para mag-grow kayo personally and individually. And lahat naman to ay galing din sa mga kasama niyo dyan. Oo nga, dinadagdagan lang namin yung insight. Okay, go kay Lucas. Ayun. Si Lucas, ito yung sinasabi kong content creator kanina. Lucas, kapag magbo-vote ka, okay, 2 vote ka na dyan, bukod sa sasabihin mo kung sino ang set home mo at save mo, kapag ikaw ay mismo nasa bottom, sasabihin mo yung rason kung bakit gusto mong ma-save. Unless, willing ka pa bang ma-save? Unless ayaw mo, masave. Yun na nga. Kasi, kanina ikaw yung first. Hindi ka nagbigay ng reason kung bakit gusto mong i-save ang sarili mo at kinailangan pang paalalahanan ka sa dapat mong sabihin. Diba? Para ka daw si Roy eh. Nawawala na daw yung pagiging competitive. Nag-live Sabi to siya. nung content creator doon, hindi to galing sa sarili kong words. Tama naman yun. Oh, tsaka at the same time, yun nga. Sabi habang tumatagal, nagfe-fade siya. Sa una, ramdam na ramdam yung competitiveness. Actually. Diba? Actually nga. Nandun siya sa mga frontrunner. Oo, from pa lang yung Sending Stars na maging starter, lagi siya nangunguna, pangalan niya lagi ko nakikita. Ngayon, ewan ko na lang. Oo. Ang bilis mong mga lawang. Kasi may mga content creators ang lakas during their season. Nangalawang na lang sila after 2 or 3 seasons ang nag-pass. Kasi kahit nasa labas, nagbe-benefit pa rin sila dun sa ingay na binuo nila. Ano ba, buong episode yata ako nabubulol ah. And sana lang din mag-explore ka when it comes sa content creating kasi napapansin din ng isang content creator dyan, ng ibang mga content creator dyan, na nagsistick ka lang doon sa mga content na ginagawa mo. Sabi kanina rin nung nag-vote to save at vote to send home siya, hindi siya nagbigay ng reason. Kung ba siya dapat i-save? Hindi, kung ba't siya dapat i-save, kung bakit niya sinend home si RJ, J-Rob at Pam. Dire-diretso siya. Send home ko po si RJ, J-Rob, Pam. Nung una yun Tapos nung kinailangan siyang paulitin para dun sa plead niya, dun lang siya nag-reiterate kung bakit. Ano kaya yun? Playing safe ka o tinatamad ka na? Vote to save. Which is i-connect ko lang din si Bella. Ko-call out kita Bella Si Bella kasi na-bottom to nung nakaraan. Ewan ko ba? Tamad na tamad ka? Oo, tamad na tamad din siya magsagot. Kanina nga, nakaharap ka sa camera. Bukod sa camera na para sa episode, meron din isa pang camera na for live stream. Girl, magsasalita ka ng mga rason kung bakit kailangan ma-save at ma-send home yung mga choices mo. Ngayon, kung hindi mo kami bibigyan ng rason, ano ba? Parang for me, hindi valid na rason niya parang i-vote to save ko siya kasi masisave naman siya. Yung parang ganun. Isa pa yun. Kung walang reason, hindi nyo ba pinag-iisipan? Like, meron kayong ample amount of time bago kayo sumalang sa mismong upuan para pag-isipan kung sino yung mga dapat at hindi, tapos yung rason. Diba, kumbaga, pag ikaw nga naboboto, ang daming hindi magandang sinasabi sa'yo, tapos ikaw takot ka magsalita ng hindi maganda about sa mga kasama mo. Girl, yung sasabihin mo, malaking ambag sa kabuuan ng show. Ngayon, kung hindi ka magsasalita, puta, mabottom ka na lang sana ulit. Hindi! Like, girl! Ba't ka ba na-save? Na-save ka kasi may nakita sa iyo na potential na pwedeng bumawi ka. Kung yan yung sinasabi mong bawi, ay po. Diba? Parang Tapos sasabihin mo ginagawa mo ang lahat, pati ang report card mo. Hindi lahat yan. hindi lang ganun-ganun, kasama sa niya yan, kasama yung pag-vote. Ang bag mo sa loob ng mansyon. Si Bella ba yung bottom? Hindi. Na-call out. Ginawala ko lang kasi ang pangit, ang bantot kanina. Grabe no, masyado akong triggered. Okay na yan, okay. Nagtatanong sila, Bella daw ba o Becca? Bella po. Bella. By the way, congrats nga pala kay Chacha.
Ayaw nga pala sabi ni Chacha na parang naunahan pa magka-fandom si RJ. Sabi ni isang Miss Content Creator. Wait. At saka naman bongga si Chacha sa sa live sale. Oo, di ba yun yung sinasayo? Ha? Hindi. Yun yung yung nanalo ng Little Miss Philippines. Iba ba eh? Nag-joke kami, tawa kayo dyan. Okay. Sabi naman na pagiging competitive ni Lucas, tumatagal niya, pero he's fading. Wait lang ha. Direct pakipan ang camera kay Lucas. Gusto lang namin matanong ngayon at makita ng buong audience, pati ng mga live viewers. Lucas, sumagot ka na lang ha, yes or no, by nodding your head. Ayun, makita ka lang. We just wanna ask, are you, willing and genuine to fight? Or you're eager to continue your journey inside? Or, you've lost the fire and gusto mo na magpahinga? Genuine question na, hindi ka namin pinapressure. Yes, sa laban. No. Gusto ko yung nagkakamot ng tenga si Arnold. Yes, sa laban. Hindi ko, gaganon lang siya. Gaganon ka lang dapat. Oo, nag-thumbs up siya. Thumbs up. Oo. Gusto niya pa daw to fight. Okay. Gusto pa daw niya. Okay. Tatanggapin namin yun. But anyway, ba't natawag? At least malinaw. Malinaw nga. Malinaw na gusto niya pang lumaban and gusto niya pa rin to continue. So, aasahan natin yan. Pero going back, ito na. Bago tayo mag-proceed kay Ace, last but not the least, meron ding naging feedback si Ace himself kay Lucas. Ang sabi niya kasi, grabe daw mag-flex si Ace ng mga groupmates niya. Ayaw niya nga nang may napag-iiwanan sa district niya. Oo. Pero may nakarating sa kanyang screen record na ang sabi nga, si Lucas, sabi niya sa mga supporters niya, sa kanya na lang daw magpagsak dahil kaya naman na daw ni Ace ang district nila. And for Ace, that's a bit unfair and he felt betrayed dahil nga ganon. Imbis na may maiaambag yung support na yun sa kabuuan, para lang yun sa kanya. Parang aasa na lang sa Sa'yo mo doon? For me, gawain tamad yun eh. Na parang pwede ka naman gumawa ng way mo nang hindi ka parang umaasa lang sa mga ka-district mo o sa mga kasama mo. Record ka. And parang kung, for example, ako si Ace, na sinabi na aking aasahan, nakaka-off din yun. Parang for me na parang lahat naman tayo nandito, may nilalabanan tayo, sa asa ka sa akin para sa laban mo. Sabagay kasi for all I know, sa mga unang linggo, lagi niya sinasabi na mas deserve niya at lumalaban dahil sa 1M dahil ngayong mga returnees na pagbigyan lang din sila ng ulit ng chance, pero mas deserve nga nila kasi give chance to others. So, yung binibigay na chance sa inyo, give chance to others, tapos dinadaya mo lang yung give chance to others. Parang wala lang din, walang sense. And kung alam mo na rin sa sarili mo na malakas si Anya and pwedeng mabuhat yung district ninyo, di maganda, pero ano ba naman yung mag-ambag ka rin? Don't you want to take pride na kung si Anya nag-ambag, makikita rin na parehas si Anya at si Lucas nag-ambag sa district. Sa kabuuan hindi individually, di ba? Maganda yon. Kaya lang iba yung mindset natin Inasa rin. Kaya nyo na yan. Truly. Take note yung 1M tama na yan. Maging selfish at competitive tayo sa part na yan. Pero kapag group or collaboration yung kailangan na work as a team tayo, Yes. So, dako tayo kay Anya. Ay, kay Ace. Ayan na. Simulan mo. Kay Ace. Ito nabanggit na to Sinesend home si Ace dahil maraming nagsisave. This is according to kay Bella. Since sinabi nga na parang for them, isa si Anya sa mga pinakamalakas,
So baka iniisip nilang iba dyan na parang isa si Anya sa mga nominees for 1M. Like, matic agad ka. Oo, parang ganun siguro yung thinking. Pero may isang content creator na nagsabi na hindi naman daw magandang ehemplo si Anya sa loob ng mansyon. Dahil siya pa nga daw yung may pinakamaraming ticket. Kaya pinapag-vote send home niya na tungkol. Ganun kay Scarlett. Which is true naman. Actually guys kung ewan ko ang bakit ang mindset nyo, si Ace ginagawa niya yung trabaho niya in the sense na syempre, kailangan niya gawin yung mga kailangan niya gawin para makuha niya yung goal niya. Ngayon, kung may mga pagkukulang siya, kami na bahala doon. Okay? Kayo naman, bakit parang kayo pa yung kampante na siya yung makakasama sa lineup ng 1M? Kung wala pa nga tayo doon. Very wrong yung mindset natin. Nandun lang tayo sa parang sa consolation prize mindset. Hindi tayo sa 1M. Siguro ang iniisip nga nila, ang pinaka-naaalala ko na talaga, hindi magandang ehemplo daw yun si Ace. Dahil nga sa maraming Oo, maraming tickets. ticket. Ay, yun lang. Baka may hati yung content creator nito sa ticket ni Ace, kaya concerned siya naman dito. Pwede no? Yung sa Or baka iniisip pag-iinita. na lang niya na merong mas deserving magstay kasi meron naman mga malalakas pero hindi naman ganong kapasaway para magka-ticket. Kaya isang pasaya ng ticket, ito yung parang value or core na isang content creator. Hindi na to related sa work niya. Okay, so syempre iniisip pa rin naman natin kung ano yung mabuting ehemplo din ng isang mananalo ng 1M. Kasi dapat parang na yan Jack of all trades. May si Gemma yun Ito ang narinig ko naman sa isang content creator na pressure daw si Ace sa flight niya kaya minadali niya yung output niya. Na may mas ibubuga pa sana raw yung output niya. Ayun lang. Bakit sila nag-decision ng capacity ni Ace? Baka yun na yun. Truly, baka... Oo nga, baka yun na yun. O sige, direct pakipan ang camera kay Ace. Itatanungin natin si Ace. Yun na ba yun? Yun na yung best mo? Or may mas ibubuga yun? Yun na ba yun? O sila na nag-decide na may Oo, ibubuga kasi pa. syempre, O, yun na daw yun nung thumbs up si Ace, yun na O, di ba? Huwag kayo mag-isip pinangungunahan nyo yun na pala yun. Sabi ko, nung Friday din, Okay. Pero syempre dahil yung friend, Sabi niya, naman yun yung pwede mong gawin. ano to? Syempre kung wala ka friend, report naman ang bono ko. Okay, maganda to. Narinig ko mismo sa kanyang words. Wala raw sa part niya ang sumuko. Pero di gumagawa ng krema. Because I'm not into this. Bakit hindi niya talaga nilaban in the first place? Oo nga. Hoy! Ay! Kung hindi ka sumusuko at lahat sabi mo nilalaban, gawin natin lahat. Sabi mo kasi you don't do dating apps. Even if you don't do dating apps, you're just promoting it. You're using your platforms para i-promote ang isang app because the brand trusted you. As a content creator, di ba? Part niya ng challenge niya dyan. Ito lang ng banter din. Okay. And that's about it. Baka for her, parang hindi na talaga kasama sa strength niya yung pag-promote ng mga dating app. Baka hindi niya wala yun sa sa forte niya, sa content creator. Oo nga pala, ito nga sabi mismo, deliverable ang crema. Hindi siya basta challenge. Kasama nga talaga siya sa work. Okay guys, so kasama pala sa report card nyo or sa deliverables nyo ang crema. So, huwag tayong selective sa mga trabaho dahil yung mismong nakaraang 1M winner, walang pinili, ginawa niya lahat. Oo nga, ang hirap kaya no? Siyempre ikaw para may sarili kang branding, ngayon yung branding aalagaan mo. Kaya lang may mga bagay na kailangan mo i-sacrifice para magawa mo ang lahat. Totoo, si Papi, walang pinili kahit ano. Truly. Lahat nilaban. And sa lahat na yun, never siya nagkaroon ng mababang ranking sa mga challenge. Sa lahat ng challenge, nandun siya sa mataas. Kaya naman sabi ko, deserve talaga niya yung 1M. May mga bagong nasa report cards na mga content creators na hindi nagpo-post ng Dear SV, tsaka ng
ng fandom count nyo, baka isa ito sa mga rason kung bakit kayo nasa bottom. Yan guys. Tsaka hindi porket green kayo guys, paulit-ulit na namin ito sinasabi may iwasan nyo na ang pagiging bottom. Hindi porket puro kayo green, okay? Kailangan yung merong resulta kayo. Sabi nga kung sineryoso nyo 2 months ago yung mga contents nyo, edi sana magandang resulta ng views nyo, ng monetization nyo, at ng kinikita nyo. Okay? Kasi kung, di ba kung nagtatrabaho ka, every kinsehan or katapusan, meron kang kikitain talaga. As a content creator na nagkakaroon ka ng mga views, ang taas ng tingin sa'yo ng mga tao. Iisipin nila mo, galante ka dahil ikaw ay sikat, for sure mataas ang kita mo. Wherein, ang alam nila, hindi nila alam, mataas lang ang views mo, pero wala ka namang kinita. Or kaya hindi ka na mataas ang views, wala ka pa rin kinita. Hindi sana, no? Magtrabaho ka na lang. Kasi more like tambay ka, hindi ka content creator. Actually, nagsa-social media. Social media lang. Hindi social media. Oo. Hindi nag-earn. Truly. Okay. Sabi natin na sabi. Naubos na ba natin? Dagdag ka pa ba? Pero alam mo, Pero kanina gusto ko lang idagdag Gusto ko may hidden talent si J-Rob. Ano? Sa kanya mismo nanggaling to. Ano lang to guys icebreaker. Sabi ni J-Rob kanina, kahit hindi siya nakapagpasa, tinitira niya yung mga content creators like Lucas and Lorna na hindi quality ang mga pinasa. Kahit hindi siya nakapagpasa. ay, kabog. Hanapan ng mali. Yes, pero hindi siya nakapagpasa. Pero yun nga, hindi quality yung mga nagpasa. Actually, yung line-up natin, napansin ko lang, no? Parang, battle ng mga malalakas. Yung iba. Bigyan naman ang battle ng mga malalakas talaga. Meron talaga. Yung 11 sila nun. Ay, 11 sila nun. Oo. How about yung mga ang content creator yung mamimili ng... Yun nga yun. Yung 11 sila. Yung 11 na yun for yung malakas yung lahat? Sino ba sa inyo nun? Sila Tin, di ba? Tin and Ara. So malakas sila nun for you. Feeling ko baka malakas sila pero hindi sapat, kaya naging second. Oo, feeling ko talaga malakas sila rin hindi lang sapat. Oo. Nagkataon lang na natapat sa mga mas malalakas pa. Pero ngayon... Hindi lahat naman sila malakas Char lang, mahina si Tin at Ara. Kaya sa sent home. Oo, kasi wala pa silang ibubuga kung ilalaban mo sila doon. Ay, okay, sugarcoat. Okay, may mga malalakas doon pero they're not enough pa at that time. At that time. Ano And this time. Sino kaya? Like, oh my God. I take note tatlo ang pinapa-send home sa inyo. So, Oo nga. based dyan, Guys, dyan parang kilala ko na yun. hindi ko uuwi, ito, tsaka to. Paano ka tatlo kasama to? Oo. Hindi, pero pili ko dalawa lang. Ito. Pero hindi natin alam Wala nyo kung sino tinutulong namin. Magulat ka pag ito. Hindi ko pa namin matutuwa pag yan yung nasend. Ako din. No? So, ina-end card. Tumabot sa kung magkakaroon ng wildcard. Truly. Wala pang announcement, kaya yung mga nasa intong dyan, Diyos ko, huwag kayo magpapakampante na may chance pa. Hanggat wala pang announcement. By the way, call out ko naman din si RJ. Basically, Mikawa to. Ang sabi, 4 na beses hindi nakapagpasa ng output nung nakaraang challenge. Ano ginagawa? Yung ba yung parang gawa-gawa ng video? Yeah, yung mga contents. Hala! Ano pinagkabisihan niya? Kaliki Mikawa to Baka nagkasakit din siya. Ayun. With that being said, pag-usapan na natin ang mga report card. Ayan na. Malalaman na natin ngayon yung mga The most exciting part. action. Ayan na! Ayan na! Ayun! Ay, bago to Wow, I can see it. MW active players. Ang high natin, we have Nika and Lorna. Sa low naman, we have, ito mga wala. Ito, bare minimum muna. We have Zaira, Mitch,
Hindi naman na bare minimum, si Mitch, si Fred, si RG, si Kenji, si Scarlett. And ang zero activity, Yellow Basket, ang high ay sina Chanel, Ekang, Kate. Ang low naman, everyone else are bare minimum. Okay? Zero naman si Fred, Gio, Lorna, Nika, Pamela. Ayan. Returnees. Pride. Created content but no Yellow Basket. Angel, Anya, Arnold, Jam, Mitch, Beck. Bakit kaya? Talk March UGC with Yellow Basket, ang high ay sina Kate at Zaira. Bestie, low post naman, everyone else are bare minimum. Ang zero naman, RJ, Fred, Gio, Lucas, Kenji, Lorna, Nika, Scarlett. Ayan. Created content but no Yellow Basket. Same names kanina. Soviet UGC, ang high ay sina Mitch, Noah, and Zaira. Live event post with live event link, ang high ay si Scarlett. Low naman, zero, Angel, Ace, majority, say no. Fibrolium with Yellow Basket, ang high ay sina Zaira at Mitch. Ang low naman, majority ulit. Talk Candy UGC with Yellow Basket, ang high ay sina Ekang at Scarlett. Low naman, may mga zero, majority Tatlo ulit. naman kasi yan eh. Nag-backtrack ako ng ano. Tatlo naman sa Next please. okay. Soviet post, ang high post natin ay si Noe. Ang pinaka-high natin si Noe, sumunod dyan si Angel, Anya, RJ, Arnold, Chanel, Ekang, Jam, Kenji, Kate, Mitch, Noah, Pam, Becca, Roy, and Zaira. Low post naman, not on the list, has zero. 5 volume post, ang high post natin dyan ay si Angel, RJ, Arnold, Chanel, Ekang, Jam, Kate, Noah, Becca, Roy, and Zaira. Wala naman tayong low post. Big guys, high post natin ay si Scarlett, sumunod dyan si Anya, RJ, Arnold, Chanel, Ekang, Jam, J-Rob, Kenji, Kate, Mitch, Noe, Pam, Becca, Roy, Zaira. Not on the list, has zero. Big 4 post, high post natin dyan ay si Scarlett. Sumunod dyan si Angel, Arnold, Chanel, Ekang, Jam, Kenji, Kate, Mitch, Noah, Noe, Pam, Becca, Roy, and Zaira. Not on the list, has zero. SBCCOM post. Ang high post natin dyan ay si Angel, RJ, Arnold, Chanel, Ekang, Jam, Kenji, Kate, Noah, Noe, Becca, Zaira. Low post na naman is not on the list, so zero. Next please. TLJ, ayan, majority naman sa inyo. Good job. Dimson. Dimson na po. Dimsum pa rin. Tama kaya. Ang high naman ay sina Angel, Anya, RJ, Arnold, Chanel, Ekang, Jam, J-Rob. Okay. Cold Stone naman, ang high, majority rin. Home Sweet naman ay sina Angel, RJ, Arnold, Chanel, Ekang, Jam, J-Rob, Kenji, Kate, Mitch, Noah, Noe, Pam, Becca, Roy, Scarlett, and Zaira. Next please. Grabe ang magkapa. Dear SB reaction videos. Ang high natin dyan ay si Zaira and Lorna. Low post naman sa major sponsor natin na Dear SB, si Roy, si Bella, si Fred, and si Lucas. Which is ginagawa nga raw ni Bella ang lahat. Oo nga. Deserve mapauwi yung isa, low post lagi. Dear SB commenting and repost, ang high ay sina Zaira at Lorna. Low activity, Lucas, Arnold, J-Rob, Kate, Pamela. Returnees, Pride. Next, please. Front row IG post. High post natin we have Ekang, Kenji, RJ, J-Rob, Scarlett, and Zaira. Low post naman ay si Angel, si Anya, si Arnold, si Chanel, Jam, Kate, Mitch, Noah, Noe, ang kambal, Becca. Sa front row Facebook post, high post natin we have Ekang, Angel, RJ, J-Rob, Scarlett, and Zaira. Sa low post naman ay si Anya, si Arnold, Chanel, Jam, Kate, Mitch, Noah, Noe, nakambal again, and Becca. MW Facebook static post with city of your own link. High post natin ay si Mitch, si Kenji, si Kate, and si Scarlett. Low post natin we have Ace, RJ, Arnold, Bella, Fred, Jam, Gio, Lucas, J-Rob, Lorna, and Zaira. MW Facebook video snippets with city of your own link. High post natin we have Ekang, Kenji, and Kate. Low post naman sa major sponsor natin ay si Ace, si Angel, si Bella, si Fred, si Jam, Gio, J-Rob, and Zaira. Ang dami ko na naririnig ng content creator sabi ginagawa ang lahat. Totoo. Bak pinipili lang. Puro zero kayo. Next please.
Front row live selling own ang high hours ay si Noe lamang. Everyone else bare minimum. TikTok live streaming own ang high hours ay si J-Rob Ekang Jam RJ. Low hours, bare minimum ang lahat. Facebook page live ang high ay sina Scarlett at Zaira. Low hours, majority. Front row live selling own ang high, with pro team to si Noe lamang ulit. Ang low hours not on this list sa 0. Kumu live streaming own ang high hours ay sina RJ, Kenji, and Scarlett. Low not on this list at Kermin. Talk Candy live stream Soviet 5 bro. Okay, live selling own to. High hours ay sina RJ, Kate, Lorna, Mitch, Noah, Noe, Pam, Becca, and Scarlett. Total live stream ang high ay si Scarlett lamang. Ang low hours naman 0, Lucas, and Gino. Oh. Next. Ayan. TikTok posts, ayan. Majority are high. Wala na. Kasama dyan si Angel, Anya, RJ, Arnold, Bella, Chanel, Ekang Fred, Jam, Lucas, J-Rob, Kenji, Kate, Lorna, Mitch, Nika, Noah, Noe, Pam, Becca, Scarlett, and Zaira. TikTok views naman, ang high views natin ay si Angel, Anya, RJ, Arnold, Bella, Chanel, Ekang Fred, Jam, Lucas, J-Rob, Kenji, Kate, Lorna, Mitch, Nika, Noah, Noe, Pam, Becca, Roy, Scarlett, and Zaira. FB Reels post, ang high post natin, we have Kate, Nika, Noah, Scarlett, Angel, Anya, RJ, Arnold, Bella, Chanel, Ekang Fred, Jam, J-Rob, Kenji, Lorna, Mitch, Noe, Pam, Becca, and Zaira. Low post sa FB Reels ay si Lucas. FB video post ng minimum ng 2 minutes. High post natin ay si Angel, Chanel, Ekang, Kenji, Kate, Mitch, Scarlett, and Zaira. Wala naman ditong naka bare minimum or 0. FB Reels views, we have Angel, Anya, Ekang, Fred, Kate, Mitch, Nika, Zaira, and majority are high. Ganun din naman sa IG Reels post natin, pati sa ating IG Reels views. Guys, sa mga hindi part ng bottom ngayong linggo, i-emphasize ko lang yung MW Dear SB at front row nyo. Kung kayo ay mababa this week dyan, at nakikita rin naman natin sa report card yan guys, huwag na kayong magtaka kung kayo ay magiging bottom next week. Dahil kung mababa kayo dyan at mababa rin sa result nyo, matik bottom kayo. Okay? Huwag na kayo magtaka. Next please. YD Shorts post ang high, majority. YD Vlogs ang meron lamang ay si Fred, Kenji, at Noah. YD Shorts views ang high ay sina Angel, Anya, RJ, Arnold, Chanel, Ekang, Fred, Jam, Kate, Mitch, Noah, Pam, Scarlett, and Zaira. YD Vlogs views ang high ay sina Fred at si Kenji. Next please. Meta ads ang high na majority ay majority. Ang hindi pa rin monetize na nasa loob ng mansion ay sina Arnold, Bella, Chanel, Jamela, J-Rob, Kenji, Lorna, Noah, Noe, Pamela, Rebecca. Call out ko lang sina Bella, J-Rob, Kenji, Lorna, Noah, Noe, Pamela, and Rebecca. Di pa rin kayo monetize. Seryoso ba kayo? YT AdSense ang mga monetize ay sina Ace, Lucas, Kate, Mitch, and Nika. The rest hindi. Meta Stars ay majority monetize naman dyan. Ang hindi ay sina Arnold, Bella, Chanel, Jamela, Noah, Noe, Pamela. Sabihin ko lang sa inyo, ang pinakamadaling ma-monetize ang stars. So bakit hindi pa monetize itong mga to? Except sa mga newbies, syempre. Pero yung mga starters dyan, guys, Pamela, may 1M ka sa TikTok. Next. Number of hosts live. Ayun, syempre yung mga nag-host. Arnold, Bella, Jamila, Lorna, Mitch, Nika, and Zara. Nonetheless, has 0. Number of participation of games. We have Bella, Fred, Jamila, J-Rob, Kenji, Kate, Noah, and Zaira. So, sa low naman, not on the list, has a bare minimum or worse 0. Next, please. Top phone participation. Ayan, pinakamarami sa top phone participation si Kenji, si Jam, si Kate, and si Noah. Low participation naman si Ace, Lucas, Lorna, and Becca. Collabs post, pinakamarami dyan si Zaira. Sa low post naman si Lorna, Nika, Lucas, Bella, and Noe. Fandom count increase ang high ay sina Angel, Ace, Bella, and Lorna. Low to no increase, Jam, Gio, Lucas, Kate, Pamela, and Becca. Sharing of F and C. Top
YT content on your FB page, high count RJ J-Rob, Kate, Zaira. Low count naman si Gio and Pamela. Sharing of FNC or THOC YT content on your fandom GC, high count Anya, RJ, Arnold, J-Rob, Kenji, Kate, Zaira. Low count Gio and Pamela. Sharing of main THOC.live, TikTok live on your FB page. High count Anya Chanel, Erica, J-Rob, Kenji, Kate, Lorna, Mitch, Nika, Pamela, Kevin, Zaira. Low count naman, we have Angel, Bella, and Gio. Sharing of main THOC.live, TikTok live on your fandom FB group. High count, we have Angel, Anya, Erica, Fred, Jamila, Kate, Lorna, Mitch, Nika, Kevin, Zaira. Low count, we have RJ, Bella, Gio, J-Rob, Noe, and Pamela. Sharing of front row broad live selling on your FB page. High count, we have Arnold, Joseph, Kenji, Kate, Mitch, Kevin, Zaira. Low count naman, we have Ace, Bella, Chanel, Gio, J-Rob, Lorna, and Noe. Sharing of front row broad live selling on your fandom GC. High count, we have Angel, Anya, Arnold, Joseph, Kenji, Kate, Mitch, Noe, Kevin, Zaira. Low count naman, we have J-Rob and J-Rob only. Wala na sila. Ace yung tawag sa'yo. Okay. Sharing or promoting your posters or snippets of your live schedule ang high is ni Chanel, Jamila, Joseph, Kenji, Kate, Zaira. Low naman ay sina Bella, Fred, Gio, J-Rob, Nika, Noe, Pamela, and Roy. Sharing of weakest for live announcement, ang high ay majority. Sharing of Dear SBYT episode on FB group page and IG story and IG broadcast, ang high ay sina Arnold, Chanel, Joseph, and Mitch. Low naman ay sina Bella, Fred, J-Rob, Noe, Pamela, and Roy. Sharing of sent home live show, ang high count ay sina Joseph, Kevin, and Zaira. Low count, Gio, and Roy. Ayan. Okay. Highest ticket this season. Ang ay high ay si Ace na with may 15 ticket. 15. Lucas, With 12 tickets. Kate, 12 tickets. Noe, 11 tickets. Angel, 10. Gio, 7. RJ, 7. Nika, 6. Erica, 6. Chanela, 5. Chanel. Pamela, Ah, 5. Bella, Pamela 5. Bella 4. Lorna, 4. Fred, 2. Zaira, 2. Noah, 2. Kenji, 1. Scarlett, 1. Becca. 1. Taas ang kamay na wala pang ticket. Taas ang kamay ng wala pang ticket. Never nagka-ticket. Meron ako one. Meron ako pero wala ako. Late ako nung... Alam mo, dahil ako kay Ate Sophie. Sino pang hindi nagka-ticket dito? Bakla ba wala ako? Ah, Isis. Grabe, Ano, oh. Cha-cha. Yung isa di ko kita. Sino yun? Sa starters, wala. Sa starters. Ah, si J-Rob. Wala pa ba si J-Rob? Oy, oo nga no. Wala pa si Sa lahat ng starters, si J-Rob ang wala. Highest days out of this season, Lorna, 15. 16. 16 days. Lucas, 14. Angel, 11. Gio, 9. Anya, 6. Okay, J-Rob, 4. Ha? Dalawang Anya. Mitch, 3. Bella, 3. Nika, 2. Pamela, 2. Becca, 1. Noe, 1. And Mahabol si Mitch, Kate, 1. wala din daw siya. Ano ang pangalan ko? Ano ba Oo talaga? nga, wala 4 si days or 6 Mitch. days ako. Ano? Oh, wala mo si Mitch. Ito na sa pagkasin sa ticket. Di ako nagka-ticket ng season 7. Oy, sinungaling ko ba? Ay, haba. Kahit season 5. Hindi na-expect dalawang season. Okay, Okay. next. TikTok Dias ang high. Lowest pala muna, si Chacha, nakakapasok lang. Okay lang yan. Chanel 3-9, Arnold 6-8, Mitch Raimundo 7, Sunrise 7-3, Fred 9, Bella 9-9, Scarlett 12-3, Kenji 13-1, Noah 13, 8, 8, 9. John Owe. Sino yan? No way. Noe. 20,400. Pam 30,100. Lucas 30,500. Jade 32,800. Ron. 41,700. Erica 45,500. Ron. 48,870. is your... Si Jamila ba to? Is your jam? Oo. 60,800. Tokyo 70,500. Zaira 82,800. Nika 92,848. Angel 154,000. You Need a Hug, aka Lorna 189,500. Waffle Boot 289,500. Yes. Next. TikTok dahil September lang pala yun.
Ito TikTok dahil September 20 to 26, which is nung nakaraming goal. Jaden and Chacha, 0 yan. Okay? Banggitin naman natin ang top 5. Tokyo, 70. Waffle Boo, 11,900. J-Rob, 14K. Nika, 15K. And Si Jam, 51,800. Uy guys, Yeah. bakit ano, yung kalagitnaan pumasok, siya ba yung manalo ng 1K? Diba? Hindi malabo na nanonood nga si Mami Gray, diba, ng UCC Days. Ay, oo nga! Kaya, diba, Kabahan kayo kay Jack. kahit UCC kayo, kaya kayo mag-ano. Truly, next please. Front row sales? Yan. Ang Apat lang may benta. Oo, no, 20 wala. September 13 to 19, si Chanel na may 243 pesos, Scarlett 240 pesos, Fred 433 pesos, and Zara na merong 1,952 pesos na sales. Ayan. Sa front row sales naman ng September 20 to 26, si Anya na merong 488 pesos, Pretty Pam 668 pesos, You Need a Hug aka Lorna 699 pesos, Chanel 976 pesos, and si Zara again 2,254 pesos. Magkaka-icebreaker tayo maya-maya. Master of Sense Sales, wala pa nakakabenta. Pero kanina may dumaan sa aking creator na nag-promote na niyan. Ay, we? Okay, so abangan natin. Sana magbago ang sales nyo the last month of your season. Next please. Top March sales, ang meron lang ay si Kenji at Waffle Boo. Yun lang. Yan lang. Tig-isa siguro. Next please. Soviet Fibrolium, walang sales this week. Oh, next please. Top Candy sales. Okay, ang mga wala ay sina Jamila, Jaden, Bella, Noah, Becca, Fred, and Joseph. Ang mga meron naman ay si Scarlett Kevin, 336 pesos. Pretty Pam, 836 pesos. Adzel, 928. Your Trono, 938. Rob Johnson. 944. Nika. 968. Top 10 is Tokyo, 1182. Chanel, 1272. John Noe, 1570. Kenji, 1624. Ekang, 5553. Anya, 7510. Mitch Raimundo, 10234. You Need a Hug, aka Lorna, 10560. Angel Mangador, 126. and Zaira again. 30,000. 30,000 from September 20 to 26 lang yan. Hindi nyo kinakaya. Grabe. Pahingi ako ng komisyon. Next please. Sana malaki. Okay, ito yung weekend spotlight. Kasi grabe to. Lip sync to, guys. Very amusing panoorin yung mga ganito no? So, Gio, Anya, Nika, apparently 0 because alam ko nasa labas kayo. Totoo. Pero top 21 dyan si Bella na may 164. Si Fred, 201. si Scarlett, 215. si Noah, 418. top 17 Ekang, 812. top 16 Becca, 820. top 15 Lucas, 75. 14 Chacha, 979. Chanel, 1074. Noe, 1227. Arnold, 2824. top 10 natin si RJ, si 3115. J-Rob, top 9, 3315. top 8 Kenji, 3320. top 7 Mitch, 5957. top 6 Angel, 9023. top 5 Pamela, 1075. top 4 si Jam, 11 na 918. new CC. Kaya top 3, 22 460. top 2 Zaira, 42 570. top 1 Lorna. 62 130. Wait lang ha. Medyo nagugulan ako. Ang total VGs, yan ba ang TikTok Dias? Oo. Na binagsak nung ikaw na yung nagpo-perform. Ano yan? Total yan ng mga viewers. Hindi, yung binabagsak. Hindi, I mean regardless kung ikaw nagbagsak siya. Kung ikaw yung nagpe-perform, sa kanya count yun. Ganun. Oo. Kabugera. Isipin mo, 5 digits tong top 1. Tapos etong nasa dulo, 3 digits lang. Oo nga. Maganda sana kung lahat kayo 5 digits, no? Tapos kahit hindi kayo magkakadikit, pero 5 digits at 3 digits, sobrang layo. Nakakaiyak mo. Hindi ko rin kaya yun eh. Pero actually, isa sa narinig ko na nag-stand out daw dyan. Isa rin ha. Na nag-effort din naman si Scarlett. Pero parang nasasabi ko na third to the last siya. Na parang... Ito ba? Oo, Ano? third to the last siya. 2015? Pero nakita ko naman yung effort niya. Siya si ano, di ba? Si Amaya? Parang, Oo. alam mo na lang, kasi okay na po, Ha? sa pag
Tapos siya sa performance. Pero sa virtual gifts siya. Pangatlo siya sa uli. Oo. Sana ma-workout mo pa na magpantay sila. Oo nga, Alam mo, sayang. naniniwala ako, yung sa mga nasa baba, bukod kay Scarlett, yung mga nasa baba na nag-e-effort and binibigay yung best nila, ano lang yan eh, parang meron lang isang makakita ng potential ninyo na true supporter. Malay mo mamaya bulungan kayo sabihin, kunin kita sa Asia's Got Talent. Maganda. Diba? Next please. Huwag kayong nawala ng pag-asa kasi nasasad ako dun sa mga... Drama sign-ups. Ang lowest 3 ay sina Anzel na napauwi na 3, Noah na may 4, and Bella 14. Noah at Bella. Oo. Mitch Raimundo may 15, Noe may 16, Rob Johnson, 16, Jamila, 19, Joseph Lucas, 19, Fred, 23, Pretty Pam, 26, Chanel, 28, Waffle Boo, 28, Your Trono, 32, Top 10 Zaira, 32, Scarlett Kevin, sorry. Zaira 34, Scarlett 36, Erica Burgos, 37, Angelica Famador, 40, Kenji, 59, Becca, 64, You Need a Hug, aka 187. Lorna, Ay, mas niya ako talaga ako kay Tokyo, 154, Nika Rivero, 401. and si Gio, 664. 664. What if may mga 1K sa inyo, no? Kahit hindi siya challenge, malay nyo meron kayong... Grabe po siya sa mukha. Hindi nyo alam. Next please. Weekly challenge. Ay, yung creator, yung mga points. Ayan. So, eto na yung... ang alam ko, nag-i-score yung co-content creator mo, pati yung, yung management. Ang lowest si Gio dahil alam ko wala siyang pinasa kahit isa. Okay, Okay. zero siya. Top 23 si Lorna. Next si Arnold, sinundan ni Noah, RJ, J-Rob, Noe, Bella, Kenji, Becca, Fred, Jamila, Ace, and Chanel. Ang top 10 naman natin, Pamela, Sumunod dyan si Eka, Nika, Roy, Lucas, Angel, Scarlett, Kate, Zaira, and Mitch. Gusto ko lang comment yung top 10 dahil siguro ito yung mga nakikita kong nagko-commit na may ma-produce na magandang output. Totoo. Pang content creator talaga. Yun naman ang purpose. Okay, next please. Fandom count increase. Ang fandom count, Zero dyan ay ang kabuuan, hindi increase. Tama ba? broadcast channels. Wow, broadcast channels. Jamila, Gio, Nika, 0. Feeling ko wala silang broadcast. Kasi may mga accounts na hindi pwedeng Pwede mo magawa. broadcast. Oo. Okay. So si Chanel, meron na siyang 20. Si Noe, 24 na starter. Si RJ, 28 na starter. Si Arnold na New CC, naka 33. Si Noah, 25. Si Mitch, 117. Si Rebecca, 122. Si Roy, 125. Si Kenji, 193. Si J-Rob, 194. Si Bella, Cameron, nakikita pala dyan. Okay, Angel. Na-confirm mo yung unang tinignan. Tama. Oh my God. Oh, yeah. Be careful pala doon sa data sheet. Okay. Sa top 10 na natin, si Angel Commodore meron 750. Sa broadcast channel. Top 9 si Lorna, 788. Zaira Basco. 830. Erica Burgos. 1,000. Scarlett Kevin. 1,100. Joseph Lucas. 2,000. Fred. 3,400. Kate Mekawa. 4,100. Pamela. 5,159. And Anya. 37,500. Ang sikat nyo pala, no, guys? So, sana kapag ka mag-Sky Dome, petics na lang to sa inyo. At kayang ka... Broadcast channel. May column para doon. May column doon. Sa IG ba to? Sa IG. Meron doon. Broadcast channel. Di ba IG? Broadcast channel, IG lang Yung yun. nakalagay doon, Tsaka fandom count GC. Fandom count GC. Yun. Ang kabuuan nun yung fandom Ayun na. Kaya kabuuan yan. Okay, next please. Mali sila. No submission ng mga Dear SB Link. August 7, ang walang mga pasa ay sina Lorna Joseph. August 8, Lorna. August 13, Noah Joseph. August 15, Ace and Joseph. August 21, Ace, Lorna, Noe. August 29, RJ, Lorna, Noe, Joseph.
Ito ba itong mga ito? Kasi may kilala ako. September 11, Ansel Gio, Ace, Lorna Nika, Noe. September 17, Joseph Lorna Nika. September 22, Gio, Joseph, Nika, Noe, RJ. September 25, Angel, Bella, Fred, Gio, Joseph, Kenji, Kate, Ace, Nika, Noah, Noe, Pamela, RJ, Roy, Jamila. Parang nakakaya tuloy i-invite si Dear SV na mag-guest sa loob. Oo, tapos Sisi? Number of times na no submission. Joseph, na may pinak 7. Lorna, 6. Noe, 5. Ace, 4. Nika, 4. RJ, 3. Gio, 3. Angel 1, Bella 1, Fred 1, Kenji 1, Kate 1, Noah 1, Pamela 1, Jamila 1. Pamela 1. Next please. MW Commission. Ang meron lang commission ay si Egang, Roy, Mitch, Zaira, Angel, Chanel, Anya, Joseph, Gio, Kate, Lorna. Ay nangahayos ay si Nika na may mainit na 700 pesos. Parang dinadoble niya September 16 to September 20. Kinakash in niya ulit. Tapos parang Natawa. Ikaw na tumawa. Okay, next please. Nagkaroon tayo ng MW cash. And meta revenue loss mo, ayan, ang kabugera. Okay, Ace, 6K, Angel, 20K, Nika, 25K, Zaira, 26K, Kate, 40K. Wow! Next please. AdSense revenue. Ito ay sinangit, Kate, Joseph, and Ace. Ano, mga kumikita sa YouTube Next please. Yun na. Okay. Game na lang! Nagtatawanan sila. Okay, guys, medyo gusto ko lang magka-icebreaker. Ano yan? Paki-zoom lang. Ayun na naman tayo. Hindi, wait lang. Wait lang Para sa mga tao na nakakakilala sa akin dyan, guys, alam nyo, sarcastic akong tao. Pero this time, I would fully and genuinely and honestly Agag. disagree sa sinabi nyo kanina. Na? May nagsabi kasing content creator na hindi nagbabago si Lucas dahil hindi pa rin quality ang content niya. Oo, sabi nga nagsistep lang doon sa content. Pero para sa akin ako sasabihin ko, ililabel ko siya as Julian Approve. Kasi pinanood ko... Julian Approve. Julian Approve, yung pag-ganag-ganag effect ko. Kasi pinanood ko siya dati. Actually, finish namin dati. Sabihin ko na, pangalan ko na, si Lucas. Pinanahash natin yung content niya before. Sabi ko, okay, in all fairness, Jack papakita ko sa inyo yung content niya ngayon Natatawa ako. Maganda na. Maganda, promise. Unexpectedly, maganda siya. Hindi ako nagjo-joke Hindi ako nagjo-joke, promise. Kasi nakita ko yung improvement. Patingin ang improvement. Nag-improve talaga ako. As a content creator yan Oo, as a Ayan. wala pa. Ayan na. Ay! Natumba siya! Ay, ano yun? Yun yung Transition. Minsan din naman nagkakamali kung paano Hinaan mo yung brightness, rotational steps. Kaya naman, Ayan. hindi nagiging maganda ang results sa kanila. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips and also Maganda siya actually kasi tag dito, yung ganyan, very Kuya Kim. nagre-review ba? siya. Oo. Yun yung mga effective actually, maganda yan. Kasi effective yung mga ganito. Ah. Natatawa! Promise ka, nagugustuhan ko siya. Kasi nakita Nagkakapat niya kasi sa amin, genuine nga. ko siya yung... Go na. Hindi ako Improve natatawa. ka. Next na. yun guys, maganda yan kung tayo may napanghalo sa atong hotdog. Sabi niya dito, luto tayo ng kangkong sato. Kung sa tawag. Ang gumagawa nito before ay si... Terry. Ay, grabe naman ang Zoom. Si Terry. Akala ko si Kuya Owen. Ay, ito ba? Oo, gumawa. Ayun. So, kumbaga, guys pag ginawa ng puhunan to na cooking content, tapos in-improve nyo siya, actually, yung ginagawa niya, maganda siya. Kasi, monetizable yung mga ganitong content. Di ba? So, kung i-workout niya to at pinagpatuloy niya, kasi nakita ko, naging consistent siya dun Pwede to actually, Lucas. Tapos ito pa. Hoy, Lucas!
Kuya Kim ah! Sorry, wait lang. Kumain natin ah, Kuya Kim ah! Kuya Kim. Kuya Kim! Matalawi! Oh my God! Nakapro yan. Nakapro na kasi siya. In all fairness, the quality, the editing, okay din siya. Mas Oo nga, yung mga sana. Diba? Alam mo, naniniwala ako dyan kasi nandyan ako habang sinushoot niya yan eh. Last one naman, last na to. Luluto lang ako ng paksiw na tilapia kasi gusto ni Mama Carla. Ito gusto ko rin talaga dahil wala nag-crave talaga ako sa pinaksiw na tilapia. So, luluto Sabi niya dito, luto tayo ng paksiw guys. Miss ko na ang luto sa probinsya. In all fairness, relatable din yung ganong type of content. I mean, nagsisimula pa lang siya, pero nakita ko yung improvement. I mean, change is not instant pero the fact na ginagawa na yun, pag in the long run, pwede siya mag-improve pa in the sense na sobrang hataw niya. Maganda. Meron na bang mga parang nagpo-cooking content sa talk? Before meron, pero ngayon, as of now, nakikita ko pa lang na talagang ginagawa niyang consistent ang cooking content, si Lucas. Si Lucas, no, pwede yan. Pwede mga explore yan. Marami naman din tagumpay na content creator dyan eh. Chef Uba. Ay, may mga ganun siya. Kuya Lucas sa pangalan ng Diba? business mo. Ay, oo. Pag nasa labas ka. Mga sa Jollibee. Anytime. Dixon. Dixon. Diba? Yun na, icebreaker ko lang yun. So guys, ako nagdi-disagree ako. Nag-improve si Lucas for me. Hindi siya nagsistick lang sa content. Yes. Ang ledos. Actually, nanonood ako ng Facebook, ganyan talaga yung mga ganyan talaga yung mga lumalabas sa Meta. Kasi malaking earnings yun, walang copyright. I-post mo to or Lucas sa meta mo. Ulit-ulit mo lang hanggang sa kumita mo. Piece of advice. So, thank you for exploring content. Anyway, maraming salamat guys. Vote for your favorite content creator. Kung sino ang gusto nyo ma-save sa kanila by visiting the House of Collab website, guys. At hanapin nyo ang pangalan nila and vote as many as you can. And magkita-kita tayo sa Friday at abangan natin. Ay, since sinabi mo Julian approve siya, nag-comment si Cedric, yung natin, yung manager natin sa front row. Sabi niya, hoping for collab ni Julian with Lucas. Ay, kaya ko nga isingit yun. Oo. Kaya na. Dati kasi hindi ko kaya eh. Aabangan natin yan, ang collab ni Julian at Lucas. Ikaw ba? May na-collab na ba si Lucas? Actually, hindi ko ba alam. Okay. Baka di pa nagkaroon ng chance, pero kung magkakaroon ng chance, syempre why not? Abangan natin sa Friday kung ilang content creators ang mapapauwi. Malay nyo, more than one. At ilan naman kaya ang papasok. At magabang-abang tayo ng mga pasabog dahil malay nyo, anytime soon. May malaman tayong kaabang-abang. At guys, 1 month na lang. Abangan din natin ang mga balita na, syempre, finale na save the date guys, na end of October. Malay nyo. Ma-meet nyo na ang favorite content creators na from the House of Collab Season 8. At malalaman natin kung sino ang grand winner. 1 month na lang yun, guys. Totoo. And with that being said, guys, we would like to say good night. Order tayo. Magdabali, mag-ano tayo, mag-live tayo. Alam ko ay yes. Pwede na ba? Drink, order ng food. Yeah, order na ba? Pwede na. Pwede na. Gaga kayo, anong oras na? Yun lang. Oo nga. Ang 11 na. Drink. Pwede naman. Kung makakas kayo, matigat na kayo. Drink. Ha? Jamila, may asa ko. Tara, usap tayo. Tara, mag-usap tayo natin. Sabihin natin. Tara, wait lang. Lagay ko lang yung boss. Dati huwag na search. Dito na lang sa may living room. Go lang. Sabi na lang ako. Kung yung phone. Then, ang gano'n nakapag-medicine. Amela. Saan sila mag-uusap? Saan sila mag-uusap? Ayun, strategy natin. Saan ba sila? Sana ako yung message mo, tanawa lang. Ano sa tayo, Team Maripeski? Uy,
Manifest team, sana sila. Manifest team. Sa Dream Team. Ano manifest team? Nasaan na sila lahat? Bigla na wala. Manifest. What time na? Saan hindi tayo? 11:41. Dapat wag makapag-live na ako. Ay, Tara na, mag-meeting tayo. Screenshot pala guys. Guys, for every single one of us, we have to avail and we have to purchase. And then, Yung balance tayo. Ano? yeah, the balance of the world and the balance. World balance. Word. Ano sinasabi mo dyan? Wala! Kung ano naman yung mabasa sa utak ko, Ate yan sa Angel! akin ang bibig ko. Ayan! $51, bestie. Bestie. Nasaan na? Ate Angel! Mm. Virgin na. Bawal na. Bawal na? Ate Angel! Ako sa'yo, nag-isip ako sa'yo. Ikaw lang gumawa eh. Guys. Tingnan mo naman kayo sa akin. Naramdaman mo? Hindi. Yung nandito parang naramdaman mo yung Binigay ko na kanina. Kasi guys, sa Dream Team gusto daw lumipat ni Noah. Uy, grabe. Kasi tawa ko. Lumali lang. Tara, usap Natin tayo. ano kailangan sa each group natin. Sino ba Guys, sa'yo? yung manifest team. Hindi, doon ka. Hoy, saan naman yung mga ka-team ko? Saka baka lang naman. Ka-team Meron namin. ako doon. Kating ko. Ayun. Usap tayo. Siya na salita. Bakit? 12 yan ah. Saan isi-send? Ano Saan sila? Sa akin mo yung Meron sa yung sa GC natin. I mean, kahit hindi na ako makakasabira talaga kung pinapagalit ako, especially mga puunuan Bago tayo magsimula, kung gawin pinapagalit ano yung mga patas. Yan. Bakit naman? Kasi pinapagalit siya. Kukunti pa nga lang. Guys! Ay, mali yan bro. Lalalo-lalabo yung ano mo dyan. Pag may overlay. Hindi. Guys! Pamela! Babaan mo lang. Diba? Pamela! 180 No, lang. tama yun. Guys! Ayun, pwede rin yan, pero pwede rin yan. Thank you guys. Kasi yung frame rate ginagawa ko Sino sa na ba? 180 lang, dapat 4K. Kasi yung 4K is the most highest quality Ilan when tayo? it comes to camera. Ilan tayo? Pero sabi ni Kuya Sender, merong times na parang hindi sila kaya ng app. Yung hindi sila. Pam! Oo, depende siguro. Pam! Since I feel 15 Oo, yung 15 din kasi yung Sef. Siya din kasi 15. Ano suggested mo saan lalagay mo? Hindi din po. Saan yung taas nila? Medyo tayo kasi wala sila. Oo, maganda. Saan yung Wala ang heater. Full beat ba yan? Sa whole video? O dyan sa part niya? Hindi ba whole video? Kung whole video, dyan. So, tabi pa. Ay, hindi ka naglalagay ng whole video. Kasi 2 days kasi yung isang... Hindi ka Hindi kami naglalagay. naglalagay. Minsan sa huli lang, minsan sa kanila. Ano? Ako wala sa mga hour. Hour. And mga... Kung ba, kaya sa part. Si Kung Shubi. paano Ate. Kaya niyo more than 100. each. Okay, okay. Ano niya? Ako sige nagre-reply na sa akin. So, diba, ang 1M is yun yung combine sa ating lahat. So, ilan tayo ng group? 12. So, yung 12 na group natin tayo ng group para each of us may unit tayo. Dapat na Dapat talagang So, ang live, tuloy-tuloy lang. Hindi man siya Siguro Walang sabi cut nila, yung line i-grab natin. yung oras natin na 7 Ako naniniwala ko. Kapag Kaya ano, kasi ako kaya ko na yan. Oo. Kasi hindi ako Zoom 7, Kasi nag-live guys, talaga ako. pwedeng umasa. Ito yun. Ako Isa kanina. yun. Gagi, naririnig natin sila. Doon tayo sa kabila. Oo nga, doon kayo sa labas. Kasi kami nun. Doon kayo sa labas, eh. Pasensya na ako ni Kaya ako nauna kami, ha? Sorry. Tayo na usapan to. Magkakadikit. Oo, baka 100K tayo, pero araw-araw. Wala kayong pinto sa bahay nyo? 12 kayo dyan ah. Wala man. 30 minutes lang tayo mag-manage. Tayo, di ba?
kakayanin nila. Hindi, ibig sabihin ko, Kasi iba-iba lang. sasabihin lang yun. Pero dun sa Mga wala kayong pinto sa bahay nyo, ha? Kasi kunwari ako, Kasi ramdaman na sabi niya, ako. parang si gusto niya, Wala silang pinto sa bahay nila? sabi niya, parang naman yun, ako yung gagastos ko. Parang iniisip niya, ako lang yung magdadang pero parang wala akong nakikita ng magulo ng grupo mo. So parang ayaw i-drop na parang siya lang yung tumutulong ko. And then yung reason ng brother ko last, kunwari kunwari ngayon sa Atibila, nag-drop siya kanina. Gusto niya pa mag-drop pero na-late kasi siya, hindi siya na-explain. Tapos yung mga nagtapa talaga siya pero wala kasi siya nakikita tumutulong. So parang feeling niya, baka sa akin lang din umasa or baka doon lang umasa lagi. Eh paano daw pag tumaas yung gift eh, doon lang daw ba lagi ang aso. Yun yung sinasabi niya sa akin. Actually, ano eh. Ito naman, ito yung point ko guys. Kasi not all of us, yung supporters natin, na hindi natin sila mabibili pera ngayon. So, at least we tell them na magbigay. Oo, yan. Pero yung sabihin natin na hindi ko maglaglag yun kasi ako totoo to, may gifters ako pero hindi kasi ako may ko. Magbigay ko kayo ganito, magbigay ko kayo ng ganyan lang. Sinasabi ko, pero kung walang mabibigay, kanina meron akong experience ng Juan, pero nagbigay siya. Ito naman, may mali rin naman tayo kanina. Ako, minado din ako na. Alam ko rin, sa sarili ko na wala akong naiambag. Pero hindi ako sumuko kahit sobrang hirap ng part ko. Yun na lang ang gawin natin. But, may mali tayong lahat. Hindi natin in-expect na segundo lang yung mangyayari yun. Pangalawa, nag-usap lang tayo sa strategy natin. Hindi tayo nag-focus sa pinaka-main goal. Matapos na natin. Yan lang naman sa akin. Parang time na yun kinausap ko si Ma'am. Sabi ko parang share na natin kasi hindi natin kakayanin na tingnan sila. Kasi ang dapat mangyari yun, mabilis tayo. Ito, nagkamali lang nag-focus tayo sa challenge ng tayo-tayo lang na hindi nakalimutan natin yung pinaka-main goal ng challenge. So, Depende yung sa natin. Kaso nung pinakakasala talaga. Kasi, the moment na nag-play siya, bigla kang pinapress na ni Kera. So, kaya sinasabi ko kanito, kung yung man explain ko, si Ate Lee, hindi siya nag-play. Hindi nyo kanina. Kaya din sa gusto na nakakausap. Eh wala, yun nga, yung part na yan, kung sakali man na wala akong suporta sa atin, siguro maglabas tayo ng Kera. Ayoko hindi. I Hindi, disagree. Para I dun disagree. sa, ano natin, kung ayaw nyo mapagod Ako ay disagree Kasi ako, kasi maghihintay talaga ako ng 30 minutes kung wala magbigay sa akin. ako ay disagree kasi ito pinaka gagawin niya. Ako kung kagrupo na, alam to nila Pam, nila Mitch, yan nila Chanel, nila Ekang. Never ako nagsabi sa grupo ko na paglabas, alam niyo bakit? We're here in talk to gain. Not to waste the money. Kasi yun nga, I mean, eto paano kasi tayo makakakuha kung lagi na lang isipin natin kung wala magbibigay is tayo maglalabas. Which is, dapat ang goal natin, kung wala magbigay ngayon, dapat makahanap tayo ng magbibigay para bukas. Hindi yung parang, wala ngayon, ay di maglabas tayo para bukas. Hindi yun yung mindset natin. Ang mindset, kung wala tayo ngayon, maghanap tayo pwedeng sumuporta sa atin para bukas. Hindi mo kailangan maglabas ng money. Kasi, pag naglabas ka ng money, that's not support. yung tanong ko, yung nakuha natin sa group, dyan sa mga ganyan. Parang pupunta ba yun sa atin? Mapupunta yun sa group, doon na sa group ng points. Group points yung kasama yun. Ayun. I think yung for the group Diba, kasama siya sa ano? challenge natin is to lessen our Yeah. like ang challenge na gagawin natin for us. Mas makapag-focus tayo sa Yun yung So, tama kaya natin tama yung physical tama yung challenge. tanong niya. Yung ibig niya sabihin, kung saan mapupunta yun. Saan mapupunta yun? Yeah, actually, For- it's yeah. gets ko yung question mo, and gets ko yung gusto mong sabihin. But, this is the answer to your question. That's the part of the weekend, for the weekly challenge, in a way, na, ano siya panggulo ba? Na kailangan natin gawin in 30 minutes, within 30 minutes, kung mapupunta, hindi sa atin. Hindi, I mean, dun sa points. Yeah, yung no, points, wala yung yun. points eh. Points na lang sa group. For example, Kasama. meron tayong individual Ah, goal, fan challenge. diba? Oo. Tapos Yeah. meron tayong group goal. Ang tanong niya kasi, kung yun bang 10K na yun, mapupunta sa group goal natin na 1M? Oo, mapupunta na siya. Mapupunta siya, counted siya. Counted siya. Counted siya, pero ang pagkakaintindi ko, mapupunta sa yun yung
Bakla. Mag-send ka ng, Bakit may mag-send ka ng wallet mo ng GC natin, kailangan. Oo, kasi pag hindi daw nag-send may bawas. Tawagan mo rin si Gio. Please. Gio, Yun na. pag-send ka Yung ng balance, balance, mo. yung balance mo Yun na yung send wallet ko sa GC. Nauna, balance ka mo. Naunahang challenge ng 5 minutes na lang ka mo. Please, 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 don't do right. Wala naman si Chacha. Individual pati ano. Ayun. Opo. Yun, wag tayo rin palang ano. Tama yung may nagsabi, narinig akong the possible kasi nga standard sila. Yes. Kaya. So, kailangan talaga mag-commit tayo more life. Oo, live talaga. Magbigay tayo ng time. Sabihin ng pag nag-inulog din kayo ng mga Kasi sa atin naman yung account, yung season 5. Grabe namin ano sa season 5. Hindi namin naabot. Kami yung talo. Ano ba tayo? Kasi ang leader sa ati siya, tsaka ako yung talo ang group. Tingin natin sa hospital pa ako. Sa may individual cheese manifest. Manifesting pag individual. Manifesting pag individual. J. Robin dito! Sinabi ko na, Tawag mo na yung pamilya ko. Tapos to. Tapos din yung kakabuhayan na. Balik ko lang muna. Kasi alam mo magkano isang million? Dayas, 600K. Oo, sige. Utangin mo muna. Sir JB, 600K lang. Babalik mo. Iwan ng 400K. Ito, makakuha ko na yung 5 gamit dito. Padang na. Nasa natin dito. Yes. Pwede naman mo. Tapos makalipat. Gusto Mas mo yan? mas maano. Guys, Magkano may ask bang ako. hinahawakan May mo? ask ako ha, para lang tomorrow. Ngayon tayo, hindi. Mag-recall tayo na after na itong rate na to. Yes. Ito na lang after class, every 12 ng midnight. Papakita ako ng dias. Kaya sinasend doon. Ay, so manifesting. wala na ako. Na-manifesting. Reported na yun sa... Ang inaano natin yung sa grupo natin. Oo, yung para kasi bukas, if ever man bukas ang kasi 3 goal to 4 natin. 3 to 4 Bago. PM lagi ang Kasi kumalit na yung mga kung kita na wala. Araw-araw, every 10 p.m. Ilan tayo. Hindi. Check natin every Pero 2 kung wala talagang nag-intent. Uy ba? Guys, Ay, ilan lang ang makakaya. kasi hindi ba, alam mo, hindi yung pwede, alam mo yung speaking. Tatawanan ko kasi nalimutan yung deliverables. Tawanan ko kayo, mas mahirap mo yung challenge last week ang nagawa. Kasi itong anti-live lang ang kailangan. Pag-focus natin ng, kahit yung mag-drive kayo ng all day, kung mayroon kayo sa control. Depende pa rin yan sa delegation mo, kasi kung wala kang it's up to us. Boss here. Ay, good night. Oh guys, 5, 6, 7, 8. Good night! Good night, everyone. Thank you for watching us. Support nyo us tomorrow ulit, 3 p.m. to 4:30. Where are we gonna do live talk? Ay, yan na rin sa'yo sa atin. Kaya ano, jam type si mo sa kanila si Okay na. Robert, investment siya. Wala akong Mamaya na kami tatawagin ako sa Ay, kukunin ko itong chargers ko. Baka kasi kukunin ko yung Tinatanong sa Manila lang. yung
hirap Kasi mag-commit. Ako, Hindi ko hindi ko kaya kaya i-commit. I mean, Gusto pa